yung challenge number 2. Nasagot na natin yung number 1 na Jewish reckoning. Pero napakalino na talata. Obvious na obvious, pati yung sumulat, yung sinusulatan, Theophilus, at yung audience sa Troas, hindi mga Jews yan. Gentle reckoning ang ginamit. Gentle reckoning. Roman reckoning. Number 2 challenge ako sa Batista, ito. Walang ebidensya na ang pagtitipong ito ay isang regular na gawain tuwing weekend. Ibig sabihin, sige, may nabasa nga dyan na nagputol-putol sila ng tinapay. Okay, let's say Sunday yan, nagputol-putol ng tinapay. Pero yan lang yung case na isang beses lang nangyari yan. Na sila nagtipon-tipon at nagputol-putol ng tinapay. Hindi yan regular at naulit every Sunday. Yan ang kanilang pinagsasabi. Ngayon, itong sinasabi ng The Sabbath in Scripture and History, page 122 na libro, theological book, scholarly work ng mga Sabbatista. Pinagsama-sama dyan yung mga scholars nila, sila Bakyoki, sila Kenneth Strand, at kung sino-sino pa. Ito po yan, meron akong book dyan. Sabi nila ito, sa simula pa lang, walang ebidensya na ang pagtitipong ito ay isang regular na gawain tuwing weekend, gaya lang madalas na inaakala. Sa halip, ipinapakita na konteksto na ito ay isang espesyal na pagpupulong bilang pamamaalam kay Apostol Pablo na aalis kinaumagahan. So this is a special event. Hindi ito naulit na next week or regular, naging weekly. Hindi. Ang katotohanang naganap ito sa unang araw ng linggo ay hindi nangangahulugan na karaniwan ng nagtitipon ang mga Kristiyano sa Troas sa araw na yun. This is scholarly work. No? Hindi ito fundamental worship na as a scholarly work. Mga scholar yan. Mga alam yan yung nag-aral sa theological school. Yan. Ano sagot natin yan? Totoo ba yun? Na hindi ito regular, kundi isang event lang na naganap noon sa panahon ng Apostol. At sagot natin dyan ay ito. Ayon kay Lucas, ang layunin ng pagtitipon ng gabing iyon ay upang magputol-putol ng tinapay. Hindi yung sinasabi nila na para despedida lang kay Paul. At malalaman natin kung ano yung pagpuputol ng tinapay sa pagkakataong ito. Sabi nila kasi ordinary meal lang daw yan. Dahil sa Kaugalang Hudyo, bawat pagka may kainan sila magdi-dinner, ang head ng family, siyang unang dadampot ng tinapay at hahatiin ito at ibabahagi sa kanyang member ng pamilya. That is ordinary. Ganun nga ba? Mga kaibigan sa Batista? Ito po. Sabi ng Gawa 27, ulitin natin. Kung ang dahilan ba ng pagtitipon ng mga alagad sa Troas ay para magdespedida kay Pablo? Ito po ang sagot ng Bible. Wag yung sagot ng pastor nyo, sagot ng iyong theological book scholar nyo. Hindi, Bible pa rin authority natin. Sabi nila, at ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami mga kapisan upang, anong dahilan? Upang pagputol-putulin ang tinapay. Pag ginamit kasi, brother Toto, yung salitang upang sa Tagalog, ito yung dahilan. Ito yung main reason. Ito ang layunin o purpose ng isang pangyayari. Sa tagpong ito, nag-meeting ng unang araw sa linggo, nagkakapisan upang magputol-putol ng tinapay. Tapos sumunod, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan. Yun nga, nabasa na kanina, pagsikat ng araw, kinabukasan, hindi paglubog ng araw. At tumagal ang kanyang pananalita hanggang hating gabi. Ano daw po sinasabi ng talata? Kalimutan muna natin yung ating mga preconceived idea, yung mga nandyan na sa utak. Wash it out. But let's go straight to the Word of God. Anong dahilan? Ba't sila nagkatipon? Upang magbigay ng despedida kay Pablo? Yun ba sabi? Hindi. Ang sabi po, upang pagputol-putulon ang tinapay. So, ano po ang dahilan? Sabi ng verse na inspired Word of God, not about Paul's leaving Troas, but because they want to have a breaking of the bread on that evening. Sabi ng Sabbath in Scripture and History, page 122, ito, mga scholars nila. Ang nagsabi, ewan ko, sila nagsasalungatan eh.
Sabi dito ng scholarly work na Sabbath in Scripture and History, ayon kay Lucas, ang layunin ng pagtitipon ng gabing yon ay magputol-putol ng tinapay. Ito yung mga nag-aral, alam nila exegesis. Hindi sila bias, alam nila kung paano mag-interpret ng Bible. Hindi sila maka-avoid, Brother Toto, sa linaw ng talata, na ang talagang sinasabi ng talata, nagtipon-tipon sila, sinagtipon para pagputol-putol ng tinapay. Hindi pa natin pinag-usapan kung ito yung Santa Cena o hindi. Ang ating pinag-usapan ngayon, anong day lang ba sila nagtipon ng Sunday ng gabi? Para putol-putol na tinapay. So mali na yung sinasabi ng mga ibang SDA. Nagputol ng putol na tinapay para lang pagdispedida ni Pablo. Binaliwala ang kahulugan ng talata. Hindi po ganyan ang tamang pag-interpret ng Bible. Sayang po naman ang paglilingkod natin sa Diyos kung babaguhin natin ang salita niya. Dapat tayo po ang magbago sa salita ng Diyos. By the power of the Word of God, may kapangyarihan yan tayo baguhin. Kaya lang, ang nangyayari, pagka ganito naman ang klase ng pag-aaral natin, tayo ngayon na may power, baguhin ng Word of God, which is not good for us. Sabi ng Clear Word Bible ng Seventh-day Adventist, sa Acts 20 verse 7, pagkalubog ng araw ng Sabado, tinagalog ko, ang Sabado ng gabi, nagtipon-tipon ang mga mananampalataya para sa isang salo-salo at upang magpaalam kay Pablo. Dito sa Clear Word Bible na salin ng Sabatista, binago na rin yung meaning no? Nasa original text na binasa natin. Sa binasa natin kanina, upang magputol-putol ng tinapay, Acts 20 verse 7. Yun ang original text sa Greek, based on Greek. Pagdating sa Clear Word Bible ng Sabatista, binago ang kahulugan ng talata. Bakit na sila nagtipon? Dahil sa isang salo-salo at upang magpaalam kay Pablo. Yung upang, yung cause, dahil magpapaalam si Pablo, nawala po sa sentido ng sinasabi ng original na salita ng Diyos na inspired of Holy Spirit, hindi po magkakamali yan. Sabi dito ng The Magazine ng Adventist na The Ministry Magazine, April 1962, page 21. Kinonter niya itong translation ng mga Sabatista, the Clear Word Bible. Pero noong pa 1962, ganito ang panindigan ng mga Sabatista. Sa The Ministry Magazine, magazine ng mga pastor po ito. Sa gawa 27 hanggang 11, mababasa natin ang ulat tungkol sa isang pagtitipong pang-relihiyon kung saan nangaral si Pablo sa kanila, na nagpapahiwatig na ang pagtitipong ito ay hindi basta-basta salo-salo lamang. Ayon mismo sa kanilang magazine ng para sa mga pastor, hindi naman pala ito basta-basta pagsalo-salo lang. Ito ay pagtitipong pang-relihiyon. This is a religious meeting. Yan ang sabi ng mga Sabatistang nagtuturo sa inyo. Pero itong salin nyo, lumaban, kinalaban, ay isa lamang itong pagsasalo-salo para magpaalam kay Pablo. Samantalang yung mga scholarly at mga pampastor na authority ninyo, na magazine, na ministry, ang sabi niya, hindi ito basta-basta pagsasalo. Ito yung pagtitipong pang-relihiyon. So, unti-unti lang lumiliwanag, Brother Toto, no? Una, naliwanagan na natin na Roman reckoning ito, kaya yung sa unang araw ng Sanlinggo sa gawa 27, Sunday talaga yun. At ito po ay Sunday night. Nagtipon ang mga lagad. Ngayon, ito pa ay salo-salo lang na ordinary? No, sabi ng kanilang magazine. Hindi ito basta-basta pang salo-salo lang, ito'y pang-relihiyon. Mayroon tayong idea, Brother Toto. Ito ay religious. Sabi ni Ellen White, ito maganda. Brother Toto, si Ellen White na mismo, na kanilang propeta, mas mataas pa ang authority kaysa sa mga pastor, kaysa sa nagsalin nilang Bible, kaysa sa The Ministry Magazine. Authority ito kasi siya ay propeta eh. Anong pananaw ni Ellen White doon sa pagtitipon at pagpuputol-putol ng tinapan na yun? Ito ba'y ordinary meal? Ito sabi ni Ellen White sa Sketches from the Life of Paul, page 197. Sila ay nagsalo sa banal na hapunan.
At pagkatapos ay pinagpatuloy ni Pablo ang kanyang pangangaral hanggang madaling araw. Anong pagtitipon yun? Ordinaryong salo-salo lang, get together, despedida kay Pablo, then tapos na? No. Ayon mismo sa propeta nyo, kung naniniwala kayong propeta siya, ito po ay isang banal na hapunan o tinatawag natin Santa Cena o Komunyon o Lord's Supper. Ayon sa comment ni Ellen White. In fact, sinasabi pa rin sa isang sulat ni Ellen White, dito naman sa The Acts of the Apostle. Ito'y komentary ni Ellen White tungkol sa Aklat ng Gawa. So kung merong pupunta na masabadista para mas authority kaysa sa mga pastor nyo, dito kayo sa Acts of the Apostle kasi inspired to ayon sa inyo. Sabi ni Ellen White, sila ay nagsalo sa banal na hapunan. At pagkatapos ay nagpatuloy si Pablo sa pakipag-usap ng matagal hanggang sa magbukang liwayway. Dalawang aklat ni Ellen White, 2 witnesses is enough to establish a fact or truth. Yung palang propeta niyo, banal na po niyan, ba't yung mga layman diyan na hindi napag-aral ng theology at yung ibang mga theologians, mga pastor, mga scholar, ba't iba naman sinasabi niyo? Ha? Ba't iba sinasabi niyo? Sabi niyo, ordinaryong, ano ba talaga? Sino ba? Pero siyempre, kung nasa tamang pag-iisip po tayo, at tayo na may respeto sa mga authority, katulad sa Seventh-day Adventist, mas mataas ang authority ni Ellen White. Kasi siya inspired ng Holy Spirit, ang mga pastor niya hindi inspired. No? Nagkakamali yan. Samantalang si Ellen White, sabi niya, tuwing ako'y nagsasalita, lahat ng aking sinasabi galing sa Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ngayon, ang tanong natin, Brother Toto, sabi ng objection number 2, hindi regular yan. Hindi daw regular na pagtitipon yung naganap sa Acts 20 verse 7. Isang beses lang daw nangyari yan. At hindi na naulit. Ngayon, itong tanong, Brother Toto, kung ito po ay isang beses lang naulit, at kung ito ay banal na hapunan, ibig mong sabihin, after umalis si Paul sa Troas, yung mga Kristiyano doon sa Troas, next week hindi na nagbanal na hapunan? Hindi ba ang pag sinabi natin Lord's Supper, di ba weekly yan? Di ba weekly? Regular yan, paulit-ulit yan. Merong weekly, may monthly, sa Adventist ay quarterly. Di ba? Iba pa nga, araw-araw. Para pala kay Ellen White, yung pagpuputol-putol ng tinapay doon ay banal na hapunan. At nasagot na nga natin yung tanong na kung ito'y banal na hapunan at ito'y nangyari noong linggo ng hapon, alas 4 hanggang hating gabi, that is Sunday. Dapat kung banal na hapunan ito, dapat Sabado. Kasi ang mga Sabadista ngayon, yung Sabado nagbabanal na hapunan, hindi naman linggo eh. Doon pala may pagkakaiba na ng practice. At kung ito'y banal na hapunan, hindi ito once lang. Tuloy-tuloy po ito at makikita natin sa sulat ni Pablo sa Corinto na kaugalian na ng mga Kristiyano na tuwing linggo ay magtipon sila at meron silang gagawing special activity as a church. Tuwing linggo, ang bawat isa sa inyo ay magtabi ng handog ay sa kaya ng bawat isa. Ilagay ito sa maayos na ingatan upang pagdating ko, hindi ko na kailangan pang gumawa ng espesyal na panawagan. So, nananawagan si Paul at lagi siyang dumadating at pumupunta sa mga churches, nasa bahay-bahay. Tuwing linggo, doon pala makita nyo na napaka-importante at may significance na ang araw ng linggo.